Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte hinimok na magkaisa. Isang pagpupulong kasama ang mga dating Pangulo ukol sa problema ng bansa ang hiniling sa kanila. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, 4 na malalakas na naging Pangulo ng bansa magpupulong para wakasan ang tensyong namamagitan sa Duterte at Marcos. Ito ang naging panawagan dating Senator Gringo Honasan, dina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng ating sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapila ang dating senador na si Gringo Honasan sa dalawang Pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ex-President Joseph Estrada na dito aniya pag-uusapan ng 4 na magagaling na Pangulo kung ano ang kanilang plano at kung papaano susolusyonan ang maraming problema ng bansa. Para sa taong bayan, kailangang magkaisa dahil mas maganda ang nagkakaisa kaysa nagkawatak-watak dahil ito ang sisira sa ating bansa. Sinabi rin ng dating senador kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte na kumalma na lang tayo para sa taong bayan dahil kamakailan lamang tila naging mainit ang palitan ng mga salita ng dalawang kampo. Naniniwala ang dating senador na hindi ito makakatulong para sa ikabubuti ng bansa dahil pati ang mga supporters ng dalawang kampo apektado at nag-away-away na. Kaya isang magandang hakbang kung ang 4 na malalakas na Pangulo ay magpupulong dahil ang 3 mga ex-president ay may karanasan at alam naman nila ang kalakalan sa loob ng gobyerno na alam naman natin na pareho ang kanilang naging pangarap ang makatulong at makapagbigay solusyon sa problema ng Pilipinas. Ngunit ang tanong ngayon, gusto ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang kasalukuyang Pangulo? At naniniwala ba kayo na ang pagkakaisa ng 4 na Pangulo ang magbibigay solusyon para wakasan ang mga problema nakaharap ngayon ng bansa? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila sumang-ayon sa naging panawagan ng dating senador. At ayon pa sa kanila, yes, agree po ako sa panawagan ni Senator Honasan. Kung talagang ang hangad nila ay kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa, dapat lang na magkaisa kayo. Kayo magpakita ng magandang halimbawa sa sambayan ng Pilipino. God bless us all. Good advice for ex-Senator Gringo Honasan. I salute you, sir. Unity is a slogan before the election. Peace ang kailangan. Papaano aasenso ang Pilipinas kung kayo-kayo ay nagbabangayan? Sayang ang mga talino ninyo. Pag-usapan na lang ninyo at magtagpo sa isang tuldo sa ikabubuti ng Pilipinas. Hindi talaga yan ang solusyon. Mag-away-away. Tinatawanan tayo ng mga ibang bansa at kaming mga OFW na umaasang mapabuti ang ekonomiya ng Pinas. Hindi magandang halimbawa na puro kayo dakdak lamang. Action speaks louder than voice. Peace and unity. Yan ang kailangan for the Filipino people. God bless Philippines. Ang kailangan ngayon ng mga Pilipino na magkaisa, hindi magkawatak-watak. Dapat si PBBM makinig sa taong bayan, hindi lang sa mga taong nandyan sa paligid niya at advisor. Hindi pwedeng weak ang leader, hindi pwedeng iba ang pinapahawak niya sa posisyon niya. Hindi nakikiaway ang mga Duterte, nagmamalasakit dahil wala nang matakbuhan ng mga Pilipino na sobra nang nahihirapan sa governance ni PBBM. Unquote. I have stood at the gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable. To every Filipino,
especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children, who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Nasan, Pilipino. Sumagot po muli ang Presidente Duterte. Ang sabi, well, tumigil na akong paggamit ng fentanyl dahil gumaling na ako. At saka ang fentanyl, prescribe. Ang cocaine, prescribe ba yan? Sino nag-supply sa inyo? Siyempre po, lalong lumala ang word war sa panig ni Tatay Digong at ni PBBM. Pero ang Presidente Marcos, tikom naman, no? Hindi na sumagot. Ang huling sinabi niya is, I will not dignify that question nung tinanong siya tungkol doon sa aligasyon na siya daw ay drug addict. So, mas matindi pa yung mga sinasabi ni Presidente Duterte sa kanyang press conference sa Davao, no? Na di umano ang pirma, yung charter change kung saan binibili nila mga lagda, ay para daw talaga mapahaba ang termino ng Presidente Marcos. At talagang idinawit ni Presidente Digong si Lisa Araneta Marcos at si Speaker Romualdez dito sa sabuatang ito. So ang tanong, talaga bang banatan na? Talaga bang matirang matibay? Well, fortunately, mga kaibigan, no? Dalawang Duterte pinag-uusapan natin. Si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at si Inday Sara Duterte. Now, sa mulat-mula, alam naman natin na talagang hindi naman inendurso ni Presidente Duterte si PBBM. Nagsalita pa nga siya na may isang kandidato para sa presidente na di umano nga ay drug addict pero hindi niya pinangalanan. Ngayon lang siya nagpangalan. Ngayon, malinaw na ang tinutukoy niya ay si PBBM. Pero si Inday Sara, sumapi naman siya sa Uniteam. Ang tingin ng marami, sumapi siya sa Uniteam bagamat tutulong ama niya kasi nga nais niyang patunayan na may sarili siyang tindig bilang isang tao at bilang isang politiko. Tsaka syempre, nandyan na yung ayaw niya na tumakbo ng presidente at ayaw niyang kunin na vice-presidente yung gusto ni Presidente Duterte, si Bongo. So parang talagang ini-establish niya na meron siyang sariling paninindigan at hindi po pwedeng madiktahan. Okay, so malinaw po yan. So ngayong may ganyan na nga, ano ba? Talaga bang banatan na? Well, sa tingin ko po, alam ni PBBM na may ibang personalidad si Sara Duterte sa kanyang ama. Sa mulat-mula naman po, malinaw sa kanya yan. Kasi hindi siya inendurso ni Presidente Duterte nung siya tumatakbo. Pero kapartner niya si Inday Sara Duterte. So sa ngayon po, naniniwala ako na habang hindi talaga nagsasalita si Inday Sara laban kay PBBM at sa akin po ang direct order ni Inday Sara, huwag atakihin si PBBM. Kaya tignan nyo naman as much as possible. At saka hindi talaga ako matake PBBM. No? Hindi natin inaatake. At ang sabi naman ng napakalapit kay PBBM, ang order naman daw ni PBBM, protect Sara, protect Sara. Na nakita naman natin nung nagtangka ng impeachment itong si Speaker Romualdez laban kay BP Sara. So sa tingin ko, buo pa rin yung unit team. Dahil yung mga principal, si PBBM at Inday Sara, nagre-respeto pa rin sa isa't isa. Pero nag-aantay sila kung sinong mauuna na umatake sa isa para mabiyak na yan. Kumbaga, ang tingin ko, hindi pa nga biyak ang unit team, papunta na ron, hindi lang natin alam kung sinong magbibiyak niyan. Kinakailang bang tuluyang mabiyak? O sa tingin ko, hindi naman. Pero sa parte kasi ng mga Duterte, parang meron silang mga hindi po pwedeng i-compromise. Unang-una,
hindi dapat mapadala si dating Presidente Duterte at si Inday Sara sa Hague para ipakulong. Di ba naintindihan nyo naman yan? Alam nyo naman kung bakit. Kasi nga hindi na tayo miyembro ng ICC at bukas ang mga lokal na hukuman. So dito sila mag-file ng kaso. Dahil kung sa ICC tayo pupunta, parang nabaliwala yung soberenya at yung national jurisdiction ng mga Pilipinong hukuman. So sa tingin ko po yan, non-negotiable. Ang problema, si Speaker, sinusuway palagi ang kanyang presidente na para bagang siya talaga may control sa gobyerno. No? So ang importante, dapat siguro isulat yan ni Presidente sa isang presidential issuance. Memorandum circular sa lahat ng mga ahensya ng ehekutibo. Pinagbabawal ko kayo makipagtulungan sa ICC dahil hindi na tayo miyembro at kapag tayo nakipagtulungan na hindi tayo miyembro, lalabag yan sa ating soberenya at sa ating jurisdiction. May nagsabi sa akin, para naman nakakalaki-lalaki yan dahil parang walang isang salita ang presidente. I'm sorry, kung meron mang isang salita ang presidente, yung mga nakapaligid sa kanya, wala. So kahit anong sabihin niya, kapag dumating ang warrant of arrest at nakipagtulungan ang Department of Justice o di naman kaya ang PNP at hinuli ang presidente at ang vice-presidente, isasakayan sa eroplano at dadalhin doon sa The Hague. So kinakailangan merong in writing para merong patunay na talagang hindi dapat sumunod ang kahit sino sa ehekutibo sa order na makipagtulungan at dakipin ang dating presidente at vice-presidente. Di ba? Kung ikaw si Presidente Duterte at si VP, hindi mo ba talagang expect na isusulat man lang yan? Kasi nga, yung presidential instance, suway ng suway. Hindi nga natin alam kung kontrolado nga ni Presidente BBM ang gobyerno. So tingin ko po, non-negotiable yan. Isulat sa isang presidential issuance yung hindi pagtutulungan. Pangalawa, syempre, yung tuluyan ng pagpigil sa pirma. Kasi ang paninindigan talaga ni dating Presidente Duterte, itong pirma nito ay pamamaraan para magpasasa sa mas malawak pang termino ang PBBM. At matapos ni PBBM, si Speaker na magiging Prime Minister. At ang pamamaraan nila ay para tanggalin nga ang boses ng Senado. No? So sa akin, yan yung non-negotiable, itigil ang pirma. At siyempre, panahon na siguro para magkita ang mga Marcos at Duterte sa less formal na sitwasyon. Kasi nakikita naman sila puro ceremonial functions na hindi na nakakapagbiruan, hindi nakakapagtawanan, gaya nung kampanya. Alam niyo po talaga, napakasaya namin ng kampanya. Talagang bungis-ngisan ng bungis-ngisan, si Inday Sara at saka si PBBM. Sana maibalik yung mga panahon na yon na may ganyang rapport. Pero alam naman natin na nung inisnab ni Lam si Inday Sara, mukhang hindi sasama itong si Lam kapag nagkaroon ng intimate social gathering ang dalawang presidente at vice president. Malinaw na malinaw sa kanyang mukha na talaga yung galit niya kay Inday Sara. Ba't siya magagalit kay Inday Sara? Wala ngang masamang sinasabi si Inday Sara. Ako, pinagbibilinan, wag mong aatakihin ang PBBM. O, si PBBM naman ang sinasabi, protect Sara. Bakit galit na galit siya kay Inday Sara? Well, ang teorya ko nga teorya lang naman to, hindi to kumpirmado. Ito naman kasi si PBBM, masyadong touchy-touchy nung eleksyon kay Inday Sara. Diba? Touchy-touchy siya talaga. Sa kanya, walang ibig sabihin yun, walang mali siya. Kasi 60 anyos na siya at 45 years old naman si Inday Sara. Tingin ko walang mali siya yun. Kaya lang, syempre, ang duda ko lang, baka naman nagseselos itong si FL dahil touchy-touchy nga siya. Bagamat, 3 beses ko lang nakita si FL nung eleksyon. Pero nung 3 beses na yun, pinagmamasdan ko siya at talagang parang hindi siya approve sa touchy-touchy na PBBM. Miski walang ibig sabihin yung touchy-touchy na yun. Sana mali ako. Teorya ko lang naman yan. Pero ibang klase yung galit sa mukha niya nung inisnap niya si Inday Sara. At syempre, marami nag-react. Si Inday Sara, inisnap si Speaker. Pero bakit hindi masyado nagalit kay Inday Sara? Kasi mas mataas si Inday Sara kaysa sa Speaker. Ang mandato niya, 32 million. Ang mandato siguro ni Speaker, mga 100,000 yung boto sa Tacloban. Pero pagdating kay FL, wala kasing mandato si FL. So ang reaksyon ng iba, wala ka na bang respeto dun sa mandatong binigay ng taong bayan sa vice-presidente na mas malaki pa kaysa sa mandatong binigay sa presidente mismo by 1 million. So nag-react yung iba na parang hindi dapat maging just civil, maging respectful doon sa merong mandato dahil ang First Lady naman ay walang mandato. Pero hayaan na natin, siguro halong selos, halong panggagalaiti sa mga sinabi na ni dating Presidente Duterte. Pero kung ako naman si Lam, di ba alam naman niya na hindi naman mabuti talaga ang samahan ng pamilyang Duterte na ngayon na lang yan nagkakasama-sama.
So talagang iba ang paningin ni Inday Sara sa paningin ni dating Presidente Duterte. Bagamat totoo, blood is thicker than water, kaya nga nasusunod pa rin ang gusto ni Presidential Insan Speaker Martin Romualdez. Ako naman, para sa bayan, sana wag muna mabiyak. Para na akong sirang plaka. At parang ako na lang atang naniniwala na hindi mabibiyak. Ngayon pa nga lang sinasabi ko, papunta na ron eh. Nag-aantay lang kung sino sa kanilang dalawa ang aatake para maging dahilan na mabiyak ng tuluyan ng unity. Pero sa tingin ko naman, kung magagawa ito na isusulat, in writing yung non-cooperation, ititigil ang pirma at magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng informal socials yung mga Marcos at Duterte, tingin ko hindi naman dapat mabiyak ang samahan. Kinakailangan mag-cooperate din si FL. Kasi kung siya naman ay nakikipag-ayos yung dalawang principal at maghihimasok siya, tututol siya dahil hit na hit na niya talagang Duterte, walang mangyayari. Not that naghihimasok si FL, pero bilang isang may asawa din po, alam ko ang influence ng asawa. Kung tututulan talaga ni FL Lam yung pag-iisa ng unit team, mabibiyak po talaga yan. Kasi hindi siya tatantanan. At yan naman po dahil may asawa din ako. At karanasan ko yan, na kapag meron talagang feel na feel si Mrs., hindi kanya patutulugin hanggang hindi masunod ang gusto niya. Huwag naman sana mabiyak ang unit team. Libre naman pong mangarap. Alam ko po yan, na yan ay pangarap sa ngayon. Agree or disagree? Tingnan po natin ang ating mga viewers. Babalik na tayo sa ating time slot na Thursday at 8:45. Si 6988 Kid, hindi talaga magandang idea na awayin ang mga Duterte. Well, they found out now. Lolot Piquero, lumitaw na naman si Langcanas, tauhan ni Trililing. Well, wala naman pong naniniwala doon, pabayaan nyo na. Paano ba naman yan? Tagal niya nagngangawa. Ngayon lang niya dinamay ang BP Sara. No? Salatang nagsinungaling. At saka, ba't siya nagtatago kung magsasalita siya? Humarap siya sa publiko na makita natin kung paninindigan niya mga sasabihin niya. Vicente Esplana, good evening Attorney H. Roque. Totoo ba na may pagtitipon sa February 3 San Banta sa Maynila para makapunta kami sa pagtitipon? A-announce ko naman po kung meron akong alam. Sa ngayon wala pa po akong alam. Ang alam ko po ay merong inaayos sa Visayas bago sa Manila. Proud Pinoy for life. Good evening, Spox Harry. I voted for you as a senator in the last election. Salamat po. I really believe we need a patriot like you. Question po, do you think VP Sara regrets joining the unit team? Hindi naman po. Kasi naniwala naman talaga siya na sa pagkakaisa ang solusyon sa ating mga problema. Sana nga po wag mabiyak. Surya 20, professional at First Lady si Liza, pero pinakita niya wala siyang manners at di niya deserve maging First Lady. Di ganun dapat ang reaction niya. Sana inisip niya na wala siya na, ano yan? Na WL siya na First Lady kung di si Sara. Hindi sana siya First Lady kung di si Sara. Walang utang na loob. Well, ang utang na loob po, hindi natin po pwede i-demand as a matter of right. Binibigay po yung kusa. Shima, mag-ingat ka, Attorney Liza Ahas, nasa listahan ka na ipagurgur, sabi ni Madam Maharlika. Bukas naman po akong libro. Bahala na po kayo. Lahat binato na sa akin. Ano pa ba hindi ibabato sa akin? Lina Biong Aboga. Hindi selos yun, Attorney. Ang gusto talaga ni Liza, masira si VP Sara. Kita mo ngayon, kasali na sa ICC si VP Sara. Oo nga po, no? Hindi siya coincidence na kung kailan nagalit nga si FL Lam, at kitang-kita naman natin yung galit niya, biglang dinadawit ngayon si VP Sara. Kaya nga po sinasabi ko, kaya nag-react ng ganyan ng mga Duterte, yung banta na kanilang kalayaan ay masusupil dahil sila ipaaresto at ipadadala sa dahig. Yan po talaga ang punot-dulo. Eric Cabalida, si FL Lam, nag-break ng protocol nung umakyat sila sa eroplano, abay inunahan pa si PBBM. Alam niyo naman ang protocol eh. That's just, for niceties. Mona Lisa Felipe, kahit naman makaunawaan si PBM at PRD kung si Ahas at ang Maluslos ay makasabwat sila, wala rin mangyari. Dapat manindigan ng presidente yung lang. Sa tingin ko po talaga, he really has to show that he's in control. At hindi ang kanyang pinsan at ang kanyang misis. He really has to show it. Grace Win Tibay Eleazar, wala namang isang salita si Marcos, Attorney, kasi parang sinungal-ngal siya na mga nakapaligid sa kanya. Sabi nga ni Manang Aimee, sana gabayan siya ng mga demonyong nakapaligid sa kanya. Si Butod kasi wala ng asim. Kayo talaga ang mga abbreviations nyo, I have to think pa kung sino si Butod. Kuha ko na kung sino si Butod. Kayo talaga, mga maharlikat to kayo lahat, ha? Vortex Nova, Spox Harry, pwede niyo po ba summarize ang process sa paghiwalay ng Mindanao at maging isang republic? Well, alam niyo naman, sinabi lang yan ng Presidente kasi nga napepeste na siya.
dito sa mga nais magbago ng saligang batas para sila magpasasa sa posisyon. Kung talagang ganyan ang mangyayari, sabi niya, mas mabuti pang maging independyente Mindanao. Pero alam niyo po, frustration niya lang yan doon sa pirma at doon sa politika ng mga taga-Luzon. Carmelita Gatchalian, good evening, Atty. Roque. Ang ganda-ganda kasi ni VP Sara at si Lamay insecure. Masyado kasing halata ang pagkagiliw ni PBM sa magaganda, kaya lang nasilat siya. Ang galing ng temperance ni VP. Strong ang character, dignified and highly professional. Competent to become the topmost leader of the country. I agree. I agree. Rides Amheads, good evening, attorney. Ikaw lang talaga ang nag-iisang hari ng mga abogado, Harry Roque, na talagang nagtsatsaga sa aming magparating na mga impormasyon sa mga nangyari sa ating bansa. Maraming salamat at sana mahabang panahon pa tayo magsama-sama sa bayang ito. Well, wala po akong intensyon na lumaya sa bayang ito. I will be here at dadakdak pa rin tayo. Darlene D, attorney, looking good. Thank you sa lahat ng information. New subscriber from Chechnya. Like and subscribe, share na ang fellow viewers. Thank you, Darlene. Hindi pa ako nakakarating dyan sa Chechnya. Isang lugar na hindi ko pa nararating. DM Azuela, hello, Spox Harry. We support you and mga Dutertes here in UAE. Please lang, itodo nyo na ang pasabog and palayasin ng mga Marcos sa Malacanang. Ang kapal ni Liza Marcos, mag-deadma kay VP. Hindi talaga nagustuhan ng tao yung nangyari. Madam Lisa, talagang hindi talaga nagustuhan nila yan kasi siya yung may mandato. Hindi bale kung mag-snap si Inday Sara sa isang speaker eh. Kasi siya yung may mandato at siya yung babae. Pero parang hindi talaga maganda na tignan. Yung walang mandato, eh siya yung parang snabera, no? Hindi talaga maganda. Hello, Spox. Nagpaparandam naman ang kaluluwa ni Trillanes. Gagawin na lang talaga para masira si VP, pero we know how strong she is. Forever Duterte. Napabayaan nyo na po si Trillanes. Nakita nyo naman sa huling eleksyon, di hamak na mas malaking boto ko pa kaysa sa kanya. No? Eh, naging 2-time senator na yan. No? Chivin, kung gusto nila ng Prime Minister, papayag ako, pero sa Tatay Digong dapat ang Prime Minister. Payag ba kayo? Ay, nako, kayo talaga, Chivin. Maraming salamat. Alberto Sim, buo pa rin ang unity, mas kailangan ni BBM si Sara, tanggalin nyo lang si Tambaluslos, huwag nyo lang pansinin si Trililing. I agree. Dapat na pong palitan si Tambaluslos. Ang tanong, sino ang papalit? Diba? Yung isa sa pangalan na binagkis ko na, sinabi ko na, Marcoleta, parang okay, no? Meron pa akong isa eh, kaya lang ayaw kong banggitin eh, kasi baka bawian at sabihin baka nagnanasa, miski hindi ko pa nakakausap yung tao. Pero in due course, bigyan ko kayo ng tip, isa ding taga-Visayas para hindi magalit ang mga Visayas kung matatanggal yung kanilang speaker from the Visayas. Junere, Cantina, Cape, sir, do you have the documents or what is your insights about what SAS said sa latest video niya about sa plano ng US about their bases in Philippines or the real reason about that, EDCA? Ang real reason po talaga, gusto nilang gawing ang sinkable warship ang buong Pilipinas. Sa kasaysayan naman po talaga yan. Kaya binili nila tayo sa Espanya para unsinkable warship tayo, papasok o pagsakop sa Asia. Surya 20, attorney, is Mascañas di pwede sampahan ng kaso sa paninira niya sa Duterte at iba pa. Libelous po yung mga sinasabi niya, no? At kaya nga lang po, kung talagang hindi siya nagsisinungaling, bakit kinakailangan magtago habang gumagawa? Ako po, hindi ako nagtatago pag ako yung gumagawa. Okay? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!